Oh! Yes! Oh, na naman. Oh! Kain na naman! Ako! Ako, kailangan na mapigil. Ay, ano ba yung... Mapigil. Madalas ba kayo kumakain sa karinderya? Hindi naman madalas. Pero nakakain na sa karinderya. Ako naman, kasi pagka umaalis kami ng husband ko dati, pag naglalakbay kami, dumadaan kami dun sa mga karinderya eh. Doon kami kumakain pag nag-stop. Actually, dun sa lugar namin kasi rin, sa San Andres, ang daming karinderya na magkakailera doon. So ano bang Usually, mga natitikman yung mga Yun pagkain nga sa eh. karinderya? Actually, ang laman lagi ng karinderya, nandiyan yung menudo, adobo, Mga prito, sinigang. sinigang, mga nilaga, ganun naman din eh, no? Usually mga yung mga tipong easy to cook. Oo. Pero merong mga lugar na meron talaga silang Specialty. puro karinderya. Oo. Specialty like sa Tagaytay. Ay, doon, ang karinderya rin. Bulalo, oo. Talagang pasarapan ng bulalo ron. Correct, pero magkakatabi lang sila. Pero titingnan mo, mga small scale businesses lang yan. Pero eto naman, makikita naman natin ngayon, syempre i-highlight natin, ano-ano bang mga karinderyang sikat sa Metro Manila? Talaga Alam mo ba? bakit sinabing sikat? Dahil talagang pinipilahan din sila ng mga ordinary. Oo, pinuntahan mo lahat Saka yun. yung mga, kahit yung mga mayaman. Hindi mo kami sinama ron. I'm Eh, sabi niyo kasi matatawa na kayo. Eh di sosolohin ko na lang. Hindi ka man lang nagbaon. Ay, papasalubungan ko kayo. Total, nandito naman tayo sa karinderya. May pagkain na dito, di ba? Sa bagay, gusto ko tong bangus. O mga kasambahay, panoorin nyo. Ito ang mga sikat na karinderya sa Metro Manila. Mahilig kumain ang Pinoy. Kaya naman, patok na negosyo sa Pilipinas ang pagkain. Kahit saan ka lumingon, may makakainan ka. Pero syempre, iba na ang paborito mong kainan. Busog ka na sa sarap, kontento ka pa sa presyo. Sa aming paghahanap ng mga best kainan, ito ang B&B list ng top karinderya sa Metro Manila. Sa Intramuros, laging pila ang mga taong kumakain sa Jane Rich Cuisine. Paano ba naman? Presyong pang-estudyante at certified lutong bahay ang menu. Sa lagang 50 pesos lang, may ulam ka na, may kanin ka pa. Mamili lang sa ever pamatay sa sarap na chicken curry, adobo, lechon kawali, pork steak, giniling, sinigang. At ang Jane Rich bestseller, Buffalo Wings, na siyang nagpasikat sa kainang ito. Sa Raymond Eatery naman, sa tapat ng Manila Police District, overflowing din lagi ang mga tao. Mula pa 1999 ay kasama na ang Raymond sa top karinderya list ng mga food vloggers. Actually, may nag-ano sa akin dati, hindi ko alam na nag-ano pala sila yung sa top 10 na best karinderya. So, sinano nila yung bestseller namin, so adobo yon. So, lahat sila kumain ng adobo. I-kinontest nila yung adobo yun. So, nag-top 5 ako noon. Tapos, nung the next na naman, nag-top 3 ako. Kahit walang background sa negosyo, napalago ni Baby Jane ang kanyang karinderya. Nagsimula sa 5,000 piso. 18 putahe ang niluluto sa Raymond Eatery araw-araw. Sa mga balak magtayo ng karinderya, ang tiyaga, marunong mag-budget, at saka huwag muna luho-luho. Negosyo lang muna. Sa Pasig naman, ang pambato ng lungsod pagdating sa kainan ay ang Carus Karinderya. Kahit ang dami na nitong kakompetensya, patuloy na namamayagpag ang Carus mula nang magbukas ito noong 1986. Ang sikreto? Masarap na ulam, malinis na kainan at murang presyo. Marami kaming karinderya dito, tabi-tabi. Usually nga ang aming pagkain ginagaya ng aming mga kapitbahay kung paano. Pero siguro bigay din ng Panginoong Diyos na nagtaka din ako kung paano, saan galing yung mga tao kasi. Kakaiba din ang kanilang estilo sa paghahanap ng bagong menu para sa kanilang customers. Yung pagluluto, hindi ako gaanong marunong magluto. Kaya lang pinag-aralan ko yun nung kami umpisa pa lang dito. Dumadayo kami ng kain kung saan-saan yung makikita namin na maghanap kami ng masasarap na kainan. Yun ang tinitikman namin yung pagkain. Tapos yun, lulutuin ko na. Tsaka minsan mag-invento ng recipe kung paano. Kung ang hanap naman ay masarap na barbecue,
Punta na sa Dinalicious sa Quezon City. Sa sarap ng timpla ng barbecue dito, ubos parati ang kanilang tinda. Nagsimula 1983. Umalis yung mister ko, puntang abroad. Ako lang ang naiwan. Ayaw ko walang trabaho. Nag-ano-ano ako, ganon, tinda-tinda sa tabi ng gate ng tiyahing ko. Bukas ang Danis mula umaga hanggang gabi. Pero sa umaga, mga lutong ulam ang mau-order dito. Ang kanilang mga inihaw ay sa hapon pa pwedeng mabili. Meron silang chicken at pork barbecue, isaw at adidas. Last but not the least, ay ang Mama Leng's Tapsihan na nagsimula sa Caloocan. Ibahin nyo naman ang tapsilogan ni Mama Leng dahil hindi lang isa, kundi 6 ang kanilang branches na matatagpuan sa may Caloocan at Valenzuela area. 1994 nang unang matikman ang kanilang version ng Tapsilog sa pamamagitan ni Angelina Apelo na mas kilala bilang Mama Leng. Sa kanyang mga parokyano, Bondat Meals ang tawag ng bawat serving dito na sa dami ay siguradong mabobondat ka talaga. Mura, marami at super sarap na Tapsilog, Chick Silog at iba pang silog combination. Binabalik-balikan ng mga tao ang Mama Leng's. At kung di ka mahilig sa silog meals, pwede kang mamili sa mahigit 50 dishes na nasa menu ng Mama Leng's. At sa halagang 15 pesos, makakating ka na ng kanilang special ginger tea. Saan ka pa? Sa ngayon, may 6 na branches na ang kainan ni Mami Angelina. Matatagpuan ito sa Valenzuela, Maynila at Sampaloc. Yan ang aming top karinderya list dito sa Bread and Butter. Ano pa ang hinihintay? Sibugan na!